Angeli, pwede natin kausapin din. Angeli, are you there? Wala? Angeli? Nandito po ako. Oo, magandang umaga sa iyo. Masayang-masaya kami dito. Magandang umaga po sa inyo. Masaya kami, Angeli, na ikaw ay nakauwi na. Saan ka ba ngayon? Exactly. Nandito po ako ngayon sa Purok 4 Santa Maria, Nabunturan, Compostela Valley, kung saan po ako naka-quarantine sa barangay po namin. Nasa tinagal-tagal mo nga nagtrabaho sa ibang bansa, finally nakauwi ka na. Anong pakiramdam mo? Sobrang saya po. Sobrang saya po. Nakauwi na ako. Ilang days na lang po makakasama ko na po yung mga anak ko at saka pamilya ko. Alright. Nagpapasalamat po pala ako ulit kay Convertis at saka sa PCB4, Praise and Shine. Siyempre po sa dalawang host nating gwapo at maganda, si Miss Diane Quar at Mr. Aljo Bertijo at saka kay Miss Bitina. Maraming salamat po sa inyo. Si Diane Querer at Aljo Bendijo. Yan. Opo, nasa Rise and Shine tayo ngayon. Okay, Opo, sige. sa Rise and Shine. Alright, sige. Okay, may isa ka pang problema, Angeline? Hindi ka pa nasasahuran, tama ba? Di po, nabigay na po yung sahod ko. Naibigay na, so that's a good thing. Opo. Alright, so sino-sino na lang siguro ang mga gusto mong bigyan ng pasasalamat at may kinakailangan ka pa bang tulong na gusto mong ipanawagan, Angeline? Okay na po, at least nakauwi na po ako. Okay. Sige. Gusto rin natin magpasalamat kay Sir John Bertiz na isa po sa naging daan para po mapauwi po si Angeli at makakasama natin siya sa pamagitan din ng telepono. Sir John Bertiz, can you hear us? Good morning. Good morning din, Anjo. Alright, ano po ang inyong gustong iparating kay Angeli at maraming salamat din po sa inyo. Sir John, nakauwi po siya sa inyong tulong. Ay, una po, siyempre nagpapasalamat tayo sa Diyos at nakauwi na po siya at lalong-lalo na po yung mga tumulong na inapitan po natin tulad po ng Polo Riyadh, si Labat Nasser Mustafa at saka yung mga tao niya. Siyempre, andyan din yung OWA, Admin and Self-Doc. And in regards naman to sa mga insurance claim niya and other claims, kung meron pa po, andyan po ang POEA at handa naman pong tumulong, Dayan and Aljo. And on the part of the livelihood naman, siyempre, meron tayo mga programa sa TESDA, lalong-lalo na yung mga displaced work natin at na gusto mag-avail ng ating training at livelihood program. Tama-tama po na ilunsad na po namin yung OFW RISE namin, yung Reintegration Skills Entrepreneurship na ite-train po natin sila na magkaroon po ng skill para po mag-start ng mga hanap buhay at pwede niya rin po pagkakitaan to among others din sa mga displaced worker. Project po ng TESDA ito at ng partnership with OWA and a private companies na magbibigay po ng initial na puhunan through OWA National Reintegration sa program at so huwag po siyang mabahala at dahil marami naman pong programa ang ating pamahalaan para sa ating mga OFW. Opo. Thank you so much, Sir John Bertiz. Mag-ingat po kayo, sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak ng aming pong mga pakiusap bilang isang OFW advocate. Thank you so much. Sir. Thank you so much po. Ingat po rin kayo at lalong-lalo na po dito sa Marikina, masyado na rin po mataas ang tubig namin. We have to evacuate some of our staff din dito sa mga low areas. So mag-ingat din po kayo, Sir Anjo. Sir John, update na lang po dyan, Sir John. Sir John, kamusta dyan sa Marikina ngayon? Saan banda sa Marikina mataas na tubig? Actually po mataas yung tubig kasi yung isang stop namin, we have to rescue here dito sa Marikina kasi umakyat na sa almost second floor na nung bahay nila yung tubig. So actually nasa second floor po sila. And most of the road are unpassable tapos may mga wala po kami kuryente mula kagabi. At so ito po at lalong-lalo na po yung ibang area. Kaya nga po ingat tayo at sana nananawagan din tayo sa ating local government. Lalong-lalo na po yung na nasa mga mababa at mataas na po yung tubig na pinasok na po yung first dose. And as you know, we have a very horrible experience
dito sa Marikina during, I think that was Ondoy na lumubog ang karamihan ng mga bahay po. So pagdasal lang po natin dito sa Marikina at lalo-lalo na po dun sa mga ibang areas na mataas po ang tubig. Parang undoy na, Sir John, dyan sa Marikina? Opo, dito po kasi kami sa Marikina, sa may Marikina side ng LTV at yung iba po, yung aking mga staff, ay actually kita nga po namin yung sa malapit po sa tulay sa Tumana na mataas po talaga yung tubig. At kung matatandaan niyo itong area ng Provident areas, di ba po, lumubog po ito at talagang malalim. So we're experiencing hopefully God forbid na mangyari po ulit yung nangyari nung karaan kasi napakalakas nga po ng hangin din at ng ulan. Okay, ingat po kayo dyan, sir. At sana po ay, kung yung nangangailangan po ng rescue ng mga staff nyo ay matulungan na po the soonest possible time. Salamat po, Sir John Bertiz Salamat po. ng TESTAT, isa pong OFW Rights Advocate.